Mahal, sobrang lakas na ng alon. Kapag nagpatuloy pa to, tataob ang bangka natin. Kailangan na nating bumalik agad. Kilala ang bahaging ito ng dagat sa malalakas na bagyo. Buwis buhay talaga yan. Pero hindi ako pwedeng umalis. Malala ang sakit sa puso ng nanay ko. Kailangan niya ng pera para sa operasyon. Kahit ikamatay ko pa ang bayahin to. Kailangan kong mayahon ang lambat na to. Kung aalis tayo ngayon, mawawala ng saysay ang lahat ng hirap natin. Palipasin muna natin ang bagyo bago natin hilahin ang lambat. Patay, Kuya Yang. Sumabit ang lambat sa mga bato. Puro mamahaling yellow croaker ang laman yan. Maibebenta ko iyan ng hindi bababa sa 1,000,000. Kailangan nating makuha ang lambat na yan. Nakasalalay dyan ang buhay ng nanay ko. Hindi natin pwedeng iwan yan, ako ang kukuha. Nababaliw ka na ba? Sa lakas ng alon na yan, mamamatay ka kapag sumisid ka. Wala na tayong oras. Hindi ako pwedeng mamatay. Hinihintay pa ako ng nanay at asawa ko. Kuya Yang, kumapit ka. Nakabalik na si Mang Wang. Nakabalik na siya, may dalang isang lambat ng yellow croaker. Malaki ang kikitain natin sa bayahin to. Haha, ang sakit ni nanay. Magagamot na. Dadagdagan ko pa ng 50% ang bayad. 4,000 na ang presyo kada kilo. Basta't may makakahuli sa inyo ng yellow croaker ngayong araw. At may uwi ito, dadagdagan ko pa ang bayad ng 50%. Hindi pwede, napakalakas ng bagyo, pagpapakamatay ang pumalaot ngayon. Sino namang susugal dyan? Boss Chen, buhay ng tao ang pinaglalaruan nyo eh. Kausapin nyo na lang ulit kami kapag humupa na ang bagyo. Hindi na ako makakapaghintay. May pinirmahan akong kontrata sa isang kumpanya sa ibang bansa. Kapag nasira yon, magbabayad ako ng 30 milyon. Anak ng bangka ni Luyang yon ah. Buhay siyang nakabalik. Ibang klase talaga ang tapang ng lalaking to. Sa ganitong kasamang panahon, naglakas loob pa siyang pumalaot. Grabe, buwis buhay talaga. Boss Chen, nandito na po ang mga huling isda. Tignan niyo po, boss. Puno po ang buong bangka ng mga wild na yellow croaker. Hahaha, ang galing mo talaga, Luyang. Niligtas mo talaga ang buhay ko, ni Chen Shan. Bibilhin ko ang mga huling ito ng may 50% patong. Bayad lahat yan ng buo, cash. Napakabait niyo naman po, Boss Chen. Ako nga pala ang pinsan ni Luyang. Sa akin po ang bangka. At ako po ang humahawak ng pera. Sa akin nyo na lang po ilipat ang bayad, ako na po ang bahalang magbigay sa kanya mamaya. Sige, pwede rin, pareho lang naman kung kanino ko ibibigay, haha. Ang mga yellow croaker sa bayahing ito ay kikita ng hindi bababa sa 6 na milyon. Nangako si pinsan na hati kami, 50-50. Ibig sabihin, mayroon akong 3 milyon. Salamat sa Diyos, may papagamot ko na rin si nanay. Heto ang 100,000. Yan ang parte mo sa bayahing ito. Kunin mo na. Anong 100,000? Pinsan, anong ibig mong sabihin? Di ba ang usapan natin, 50-50 ang Haitian? Yang, nakakuha ako ng malaking kontrata. Sagot ko ang bangka, ikaw naman sa panghuhuli. Pag kumita tayo, 50-50 ang Haitian natin, ano sa tingin mo? Pero pinsan, tungkol sa nanay mo, huwag ka na mag-alala, sagot ko na yan. Kung magtutulungan tayong dalawa, siguradong giginhawa ang buhay natin. Kaya siguradong mabubuo natin ang pambayad sa operasyon ni tita. Hindi ka pababayaan ni kuya. Sige, ganyan ang usapan natin na. Pinsan, Dene, 50-50 na Haitian. Nananaginip ka ng gising, ako lahat ang kumilos dyan. Ako ang kumuha ng negosyong to. Taga-trabaho ka lang naman na. Sobra-sobra na nga yung 100,000 na ibinibigay ko sa'yo. Ibinuwis ko ang buhay ko kasama ang mga tauhan natin sa laot. Ilang beses kaming muntikang mamatay sa gitna ng dagat. 6 na milyon ang kinita natin lahat-lahat. Tapos 100,000 lang ang ibibigay mo sa akin. Kung nagkukulangan ka, pues, kahit isang kusing wala kang makukuha. Huwag mong kalimutan, wala kang bangka, wala kang gamit. Wala kang mararating kung wala ako. Pero pinsan, alam mo naman ang sakit ng nanay ko.
Buwan-buwan, kailangan niyang uminom ng libong halaga ng imported na gamot. Kailangan din ng 300,000 para sa operasyon niya. Kaya 300,000 lang sana ang hinihingi ko, pwede ba? Lane, 300,000, ano ko, nagpapatakbo ng bangko. Tingnan mo nga ang sarili mo, isa ka lang hamak na mangingisda. Tapos ang pamilya mo, inom ng imported na gamot. Mabahong mangingisda. Ano pa nga ba, kung hindi dahil sa akin noon? Hanggang ngayon naglalaro ka pa rin sana ng putik sa probinsya. 100,000 lang ang ibibigay ko. Kunin mo o iiwan mo. Ayan, tama yan. Kunin mo na ang perang yan at ibili mo ng pampalakas ang nanay mo. At yung mga imported na gamot na yan, bawasan nyo na ang pag-inom, mas nakakabuti yun. Tandaan mo, paglipas ng 3 araw, papalaot ulit tayo. Linisin mo ng maigi ang bangka bago ka umuwi. Opo, naintindihan ko. Yung mga nahuli nating wild yellow croaker sa biyaheng ito, siguradong aabot ng 6 na milyong piso ang benta natin doon, di ba? Siyempre naman, sobrang taas ng presyo ng isda ngayon. Dobling tubo ang kikitain natin. Bukod pa doon, dinagdagan pa ni Boss Chen ng 50% ang bayad niya. Pero, ganoon kalaking pera, papayag kaya si Shen Qiang na ibahagi sa atin ng buo yun? Kung ang hatchan natin ay 50-50, 3 milyon din yon. Ano nang kinakatakot nyo? Araw-araw nagpapakasaya sa bar si Shen Qiang. Isang gabi lang niya sa inuman, umaabot na ng 10,000 ang ginagastos niya. Sa sobrang galante niyang gumastos, imposibleng tipirin niya tayo sa hasyan natin, di ba? Saka, magkamag-anak naman sina Shen Qiang at Xiao Yang. Alam din niya na ang nanay ni Xiao Yang ay nangangailangan ng pera para sa operasyon. Siguradong walang magiging problema. Yang Zi, Wei Yang Zi. Haha. Kumusta, Yang Zi? Nakuha mo na ba ang pera natin? Kuya Yang, binigyan mo talaga kami ng swerte ngayon, yayaman na tayo. Ililibre kita ng inom mamayang gabi, sagot ko na. Hehe, nga, Xiao Yang. Nakinabang din kaming lahat dahil sayo. Sa wakas, mababayaran ko na rin ang tuition ng anak kong babae. Hahaha. Ha, Yang Zi. Anong nangyari? Bakit ganyan ang mukha mo? Namumutla ka yata. Binigyan ako ni pinsan ng 100,000. Ano? 100,000? Yang Zi, nagbibiro ka ba? Pinakumita mo siya ng 6 na milyon tapos 100,000 lang ang ibibigay niya sayo. Pera yan na binuwis natin ang buhay natin sa laot para lang kitain. Siya, araw-araw nagpapakasarap sa buhay, tapos ganyan lang kaliit ang ibibigay sayo. Xiao Qiang, ano kasi? Yang Zi, hindi natin pwedeng palampasin lang to. Sa galing mo, kaya na nating magsarili. Hindi na natin kailangan tiisin ang paggago niya. Kung magsasarili tayo, kailangan nating umupa ng bangka at bumili ng krudo. Aabutin din niyon ng hindi bababa sa 170 hanggang 80,000. Wala akong ganoon kalaking pera. Anak nang, di puntahan natin siya at singilin, tara. ₱100,000 lang. Paano ko ipapaliwanag to pag uwi ko mamaya? Pagod ka na siguro. Halika, pasok ka na. Malamig po sa labas, Papa. Napanood ko sa balita, malakas daw ang alon ngayon. Buti na lang nakauwi ka ng ligtas. Kumusta na pala si nanay? Kakainom lang ng gamot at nakatulog na. Magluluto muna ako. Magpahinga ka na muna dyan. 5 taon nang kasama ko si Xiaowan. Araw-araw siyang nag-asikaso sa bahay, inaalagaan ang nanay at ang anak natin. Pero hindi ko man lang siya mabigyan ng maginhawang buhay. Hay, anak, pumayat ka na naman. Wala ka bang naging sugat sa pagpalaot mo ngayon? Nay, ayos lang po ako. Ipaghahain ko po kayo. Pabuhat lang talaga ako sa inyo. Kung hindi lang dahil sa sakit ko. Hindi mo na sana kailangang ibuwis ang buhay mo sa laot. Nay, wag niyo po sabihin yan. Sabi ng doktor, mai-schedule na ngayong buwan ang operasyon niyo sa puso. Konting tiis na lang po, magiging maayos din ang lahat. Tama po yon. Lola, bawal pong panghinaan ng loob. Nga pala, hindi ba't sabi ng pinsan mo ngayon daw ang hatchan? Nakuha mo na ba ang pera? ₱100,000 lang ang nakuha ko. San? 100,000.
Di kulang pa yan para sa operasyon. Ang laki ng kinita ni Shen Qiang nang dahil sa'yo. 100,000 lang ang binigay niya sa'yo. Teka, pang-aapi na yan ah. Sabi niya, malaking pabor para sa akin yung 100,000. Ma, ang walang kwenta ko. Wala akong silbi. Lola. Mama Xiaowan. Tumawag ka ng ambulansya, bilis. Magiging maayos din ang lahat. Magiging maayos din si Mama. Doktor, kamusta po ang nanay ko? Ligtas na sa ngayon ang pasyente. Pero lumala ang kondisyon niya dahil sa sobrang emosyon. Kritikal ang kalagayan niya ngayon. Kailangan siyang maoperahan sa puso sa loob ng 1 linggo. Magkano po ba ang kailangan para sa operasyon? Hahanap ako ng paraan. Makakaipon din ako, hindi bababa sa 300,000. Kailangan itong mabayaran ng buo sa loob ng 3 araw. Kung hindi, hindi natin maisa-schedule ang operasyon. Kaya sana, gumawa na kayo ng paraan. 300,000. 100,000 lang ang meron ako. Kulang pa ako ng 200,000. Aliang. Ibenta mo na to. Kahit papaano, makakadagdag din to. Xiaowan, patawarin mo ko. 5 taon na tayong kasal. Pero ni isang araw, hindi man lang kita nabigyan ng maginhawang buhay. Ngayon, pati ang nag-iisa mong singsing, kailangan ko pang ibenta. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pinakasalan kita dahil sa kung sino ka. Hindi dahil sa pera. Basta't ligtas at buo ang pamilya natin, higit pa iyon sa kahit anong bagay. Papa, lahat po ng naipon kong baon, ibibigay ko sa inyo. Pampagamot kay Lola. Hintayin niyo ko. Ililigtas ko si Mama. Pupuntahan ko si Shen Qiang ngayon din para magmakaawa. Kahit lumuhod pa ako sa harapan niya. Hihiramin ko ang 200,000 yon. Hahaha, magpakasaya kayo ngayong gabi. Ako ang taya. Boss Qiang, nabalitaan ko, kumita ka raw ng 5 hanggang 6 na milyon ah. Dapat dalasan mo na ang pagtambay mo rito kasama ko ah. Haha, wag kang mag-alala. Dito sa Empress Bar, ikaw ang pinakapaborito ko. Ay, nga pala, Boss Qiang. Nasaan na ba yung kasosyo mong kasama mong pumalaot? Bakit hindi mo sinama dito para magsaya? Anong partner-partner? Hampas lupang mangingisda lang yan. Binigyan ko na siya ng 100,000 para lumayas. Hindi siya nababagay sa ganitong lugar. Sino to, Boss Qiang, kaibigan mo? Anong klaseng kaibigan? Siya yung sinasabi kong hamak na mangingisda. Luyang, sinong nagpapasok sa'yo rito? Lumayas ka, huwag mong sirain ang mood ko. Basta't mabuo ko lang ang pambayad sa operasyon ni Inay. Kahit gaano pa katinding panghihiya. Titiisin ko. Boss Qiang, kaya pala tinatawag mo siyang patay gutom. Isa pala siyang duwag. Pinsan, nagmamakaawa ako, pautangin mo ako ng 200,000. Kailangan ng operasyon ng nanay ko. Kailangan na naming magbayad sa loob ng 1 linggo. Kapag pumayag ka, magpapakaalipin ako sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Papautangin kitang 200,000. Luyang, nababaliw ka na ba sa hirap? Hindi ba't binigyan na kita ng 100,000 kaninang umaga? Isa pa, kaliwat kanan sa kumpanya. Ang kailangang gastusan. Pag-aayos ng mga bangka, krudo. Sweldo ng mga tauhan. Pati na rin ang pampadulas sa mga opisyal sa pantalan. Lahat ng yan, kailangan ng pera. Makinig ka, umuwi ka na at huwag mo akong buwisitin dito. Pinsan, parang awa mo na, iligtas mo ang nanay ko. 5 taon akong magtatrabaho sa iyo nang walang bayad. Hindi kahit habang buhay pa. Anong pakialam ko kung may sakit ang nanay mo? Hindi ka ba nakakaintindi ng salita ng tao? Guard, kalag ka rin nyo nga yan palabas. Nakakamalas lang makita ang pagmumukha niya. Ay, Shen Qiang, buhay ang nakataya rito. Hindi ka pwedeng maging ganyan kawalang puso. yung pera ko, itapon ko man sa dagat, hindi kita bibigyan kahit isang kusing. Boss Qiang, hindi ka ba natatakot na baka mapuno na yan? Baka hindi na siya magtrabaho sa'yo. Hindi magtatrabaho, may lakas ba siya ng loob para gawin yon? Hanggat nakaratay ang nanay niya sa ospital. Luluhod siya at magmamakaawa sa akin. Sige na, tama na yung usapang luhod na yan. Halika rito, babe. Samahan mo akong magsaya ngayong gabi. Ha?
Anong gagawin ko? Paano na ang pambayad sa operasyon ng nanay ko? Tumaas na naman ang presyo ng Yellow Croaker. Siguradong kulang sila sa mga mangingisdang papalaot sa pantalan, di ba? Mr. Lu, huling paalala na po. 3 araw na lang po ang palugit para sa schedule ng operasyon ng nanay niyo. Pakibayaran po agad ang 300,000 pisong bayad sa operasyon. Dahil kung hindi po matutuloy ang operasyon. Ano bang sinabi ni Boss Liu? Nagbigay na po ng taning si Boss Liu. Kailangan daw po natin sa loob ng 3 araw na makapagdala sa kanya ng 2,000 kilong Yellow Croaker. Kung hindi, kakanselahin daw niya ang lahat ng kontrata natin. Kaso, may paparating na bagyo, wala pong maglalakas loob na pumalaot sa mga susunod na araw. Boss, may nagpupumilit pong makipag-usap sa inyo. Hindi po namin siya mapigilan. Luyang, anong ginagawa mo rito? Boss Chen, kailangan niyo po ba ng Yellow Croaker? Kaya ko pong pumalaot. Pero bumabagyo ngayon. Gusto mo bang magpakamatay? Nag-agaw buhay po ang nanay ko at kailangan ko ng pera para sa operasyon niya. Ayaw akong pautangin ni Shen Qiang. Wala na po talaga akong ibang malapitan. Magtiwala lang po kayo sa akin. Ibubuwis ko ang buhay ko, makapagdala lang ng mga Yellow Croaker para sa inyo. Nagmamakaawa po ako sa inyo. CJ, sa negosyo ko, isda lang ang mahalaga, hindi ang tao. Basta't madala mo sa akin ang 2,000 kilong Yellow Croaker. Bibilhin ko yan sa pinakamataas na presyo. Bayad agad ng buo, cash. Hindi ako sisira sa usapan. Sige po. Maraming salamat, Boss Chen. Pangako, gagawin ko po ito. Mama, gagaling pa po ba si Lola? Takot na takot po ako. Naman, anak, siguradong gagaling siya. Bakit basang-basa ka? Kumusta na si nanay? Sabi ni Dr. Xu, hindi raw maganda ang kalagayan niya. Kailangan na siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Kumusta? Nakautang ka ba kay Shen Qiang? Ayaw niya akong harapin. Bakit ba napakawalang puso niya? Tita niya rin naman si nanay ah. Balak kong pumalaot ulit. Pumalaot, di ba may paparating na bagyo? Masyadong mapanganib yan. Hindi na pwedeng ipagpaliban ang pambayad sa operasyon ni nanay. Balak kong magsarili. Sobrang taas ng presyo ng Yellow Croaker ngayon. Basta't makahuli lang ako, siguradong mabubuo ko ang pampaopera. Naiintindihan ko, Yeyang. Sige, gawin mo kung anong kailangan mong gawin. Ako nang bahalang mag-alaga kay nanay para hindi ka na mag-alala. Pero mangako ka sa akin. Kailangan mong makabalik ng ligtas. Huwag kang mag-alala, Xiao Wu. Hindi ko kayo bibigyan ni Xiao Yuan. At lalong hindi ko hahayaang may mangyaring masama kay nanay. Babalik ako para iligtas si nanay. Hintayin niyo ako. Excuse me, sir. Naghahanap ba kayo ng barko? Gusto kong umupa ng deep sea fishing boat na kayang labanan ang bagyo. Sir, tingnan niyo itong Dingfeng model. Bago at galing pa sa ibang bansa ang mga kagamitan nito. Kayang-kayang harapin ang level 10 bagyo. At kaya nitong magkarga ng hanggang 3 tonelada. Siguradong babagay ito sa hinahanap nyo. Ito na ang kukunin ko. Gamit ang barkong ito, siguradong makakahuli ako ng malaking Yellow Croaker para mailigtas si nanay. Ang basurang luyang na yon, abat pinatayan pa ako ng tawag. Ang lakas ng loob niya. Boss Qiang, baka naman napuno na siya sa'yo. Kaya ayaw na niyang magtrabaho para sa'yo. Subukan lang niyang umalis sa puder ko. Isa lang siyang hamak na mangingisda, ni wala nga siyang pangkain eh. Tapos may gana pa siyang kalabanin ako. Boss Qiang, may masamang balita. Nandoon ako sa barko at nag-aayos. Nakita ko si Luyang umuupa. Umuupa siya ng barko. Anong sabi mo? Abat mo pa talaga ng barko. Humanda ka sa akin, Luyang. May gana ka pang magsarili ng patago sa akin ha. Humanda ka, tatapusin kita ngayon. Ginoong Lu, nakapagdesisyon na ba kayo? Sige, kukunin ko na itong barkong Dianfeng. Magkano ba ang upa rito? 60,000 ang upa kada buwan. 120,000 naman ang deposito. Sa kabuuan, 180,000 lahat. Pagkapirma ng kontrata, pwede mo nang makuha ang barko. 180,000. 100,000 lang ang hawak ko. Kulang pa ako ng 80,000. Ginoong Lu, ayos lang ba kayo?
Luyaw. Ang galing mo rin ano. Ang lakas ng loob mong umupa ng barko ng patago. Gusto mo pang mag-solo ha? At agawin ang negosyo ko. Gusto mo pa talagang maging boss. Ha ha ha. Yun pala wala kang pambayad. Ni pang deposito, hindi mo mailabas. Tapos nag-aambisyon ka pang maging boss. Masyado kang bilib sa sarili mo. Makaupa man ako o hindi, wala kang pakialam, wala kang pakialam. Tandaan mo ito, Luyaw. Sobrang taas ng presyo ng isdang yellow croaker ngayon. Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad, at babalik ka ng parang masunuring aso sa akin, nasusunod sa lahat ng utos ko sa laot, sasagutin ko ang 300,000 para sa operasyon ng nanay mo, Denye. Dahil kung hindi, hintayin mo na lang ang bangkay ng nanay mo. Wala ka nang pera, wala ka pang koneksyon. Tapos lalabanan mo ako. Hanggang pagiging hamak na mangingisda na lang ang buhay mo. Bibigyan lang kita ng isang araw para mag-isip. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ginoong Lu, tutuloy pa po ba kayong umupa? 180,000. 80,000 na lang ang kulang ko. Anong gagawin ko kapag hindi ako nakakuha ng barko? Hindi maoperahan si nanay. Paano na to? Pare, nandito na kami. Datu, anong ginagawa niyo rito? Yung basurang si Shen Qiang na yun. Walang isang salita. Nanakawin pa ang pinaghirapan mong pera. Hindi na tayo magtatrabaho sa kanya, tama. Kuya Yang, napag-isipan na namin itong mabuti. Gusto naming sumama sa'yo, magsarili na tayo ng negosyo. Kuya Yang. Ito yung perang pinag-ambagan namin magkakapatid kagabi. Lahat-lahat, 80,000 yan. Upa tayo ng barko, tapos sabay-sabay tayong magtatrabaho. Kayo talaga, Liang Zi, huwag ka nang mag-alangan. Magkakapatid tayo rito. Kung ano ang problema mo, problema rin namin. Yung sakit ni tita, pagtutulungan natin gawa ng paraan. Upahan natin yung barko, pipirma na tayo ng kontrata ngayon din. Iba talaga ang utak mo, Boss Qiang. Sa ginawa mong pag-ipit sa kanya. Siguradong hindi na magmamatapang ang Luyang na yon. Wala siyang magagawa kundi bumalik at maging utusan mo ulit, hahaha. Sa tingin ba niya kaya niya akong kalabanin? Malayo pa ang kakainin bigas niya. Boss Qiang, may masamang balita. Si Datao at yung ibang mga pahinante nagtaksil sa atin. Nag-ambagan sila ng pera magdamag tapos pinuntahan nila si Luyang. Ang lalakas ng loob nilang magrebelde ah. Mga walang utang na loob. Ang kakapal ng mukha nilang pagtaksilan ako. Boss Qiang, paano kung talagang napaupa ni Luyang yung barko? Patay tayo niyan. Yung kay Boss Lo, pinaghirapan nating makuha yung malaking kontratang yon. Kailangan nating pumalaot ngayon. Anong kinakatakot mo? Kung wala ako, tingin mo ba may makukuhang kliyente yang si Luyang? Ikalat mo agad ang balita na sa buong dong. Yang seafood pier, kung sino man ang maglakas loob na bumili ng isda ni Luyang. Ako mismong si Shen Qiang ang makakalaban nila. Sisiguraduhin kong mabubulok lang sa barko lahat ng isdang mahuhuli niya. Wala siyang maibebenta kahit isa. Masusunod, Boss Qiang, asikasuhin ko na po agad. Tignan ko lang kung may lakas ng loob pa siyang pumalaot. Mr. Lu, congratulations, tapos na nating pirmahan ang kontrata. Simula ngayon, kayo na ang gagamit sa barkong Dingfeng na ito. Pwede na kayong pumalaot anumang oras. Ma, may barko na ang anak nyo. Hintayin niyo ko. Boss Chen, Luyang. Nagbanta si Shen Qiang kanina sa pantalan. Kung sino man daw ang maglakas loob na bumili ng isda mo, puputulin niya ang kabuhayan nito. Gusto ka talaga niyang patayin sa hirap. Talagang wala siyang ititirang awa. Ano naman kung sagarin niya? Akong si Chen Shan, ilang taon na akong namamayagpag dito sa Donggang. Kailanman ay hindi ko kinatakutan ang isang tulad ni Shen Qiang. Tandaan mo ang mga binitawan mong salita. Umuwi ka agad at dalhin mo sa akin ang mga malalaking yellow croaker. Tulad ng dati, bibilhin ko yan sa pinakamataas na presyo. Boss Chen, maraming salamat po. Makakaasa po kayo kahit itaya ko pa ang buhay ko. Sisiguraduhin kong maiuwi ko ang mga isdang iyan para sa inyo. Naniniwala ako sa'yo. Hihintayin ko ang magandang balita mo. Shen Qiang, kung akala mo madali mo akong mapapabagsak, nagkakamali ka. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa'yo na kahit wala ka, kaya ko pa ring manghuli ng isda at kumita. Akong si Luyang. 1-1. Xiao Yuan, pasensya na kayo, kasalanan ng mahina kong katawan ito. Naging pabigat pa ako sa inyo. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana kailangang itaya ni Iyang ang buhay niya sa laot.
At hindi rin sana kayo naghihirap ng ganito. Ma, wag po kayong magsalita ng ganyan. Obligasyon po naming alagaan kayo. Magpagaling na lang po kayo. Magiging maayos din po ang lahat. Opo, Lola, wag na po kayong masyadong mag-alala. Umalis na po si Papa para kumita ng pera. Babalik din po siya agad para ipagamot kayo. Yang, Ma, Wanwan, Xiao Yuan. Tingnan ninyo, ito ang nirentahan kong barko. Ang barkong Dinfeng, kayang harapin kahit ang level 10 na bagyo. At kayang humuli ng malalaking yellow croaker. Ginhawa na ang naghihintay sa pamilya natin. ang astig naman ni Papa. Napakalaki ng barko, totoo ba yan? Pag uwi ko, isasama ni Papa ang Xiao Yuan natin para maglaro sa barko, okay ba yon? Yang, mag-iingat ka ah. Malalaki ang alon sa laot. Huwag mong itaya ang buhay mo, walang ibang hinihiling si Mama. Kundi ang makabalik ka lang ng ligtas at buhay. Yang, mag-ingat ka. Ako na ang bahala rito sa bahay. Aalagaan ko ng mabuti sina Mama at Xiao Yuan. Hihintayin ka naming makabalik. Huwag na kayong mag-alala. Xiao Yuan, ikaw na muna ang bahala sa bahay. Xiao Yuan, tandaan mo, magpakabait ka at makinig kay Mama, ha? Pagbalik ko, magkakapera na tayo para sa operasyon ni Lola. Hindi ko na kayo hayaang maghirap pa. Boss, puno na ang krudo. Na-check na rin ang buong barko. Handa na ang mga lambat at supply natin, Kuya Liang. Handang-handa na po kami, sige mga kapatid, pumalaot na tayo, ayos. Boss Kiang, masamang balita. Si Luyang, pumalaot na ang barko ni Luyang. Lumalaki talaga ang ulo niya. Hindi ba't nagbaba na ako ng utos? Na kung sino man ang bibili ng isda niya, puputulin ko ang kabuhayan nila. Tapos ngayon, naglakas loob pa siyang pumalaot. Boss Kiang, hindi po namin siya napigilan. Nagbaba mismo ng salita si Boss Chen. Nasa buong Donggang. Tanging si Luyang lang ang may lakas ng loob na sumagupa sa bagyo ngayon. Kaya siguradong bibilhin niya ang lahat ng huli ni Luyang. Si Chen Shan, ang matandang hukluban na yon. Talagang kinalaban pa ako. Buisit, Boss Kiang. Nagmamadali na si Boss Luo para sa order niya, kanina patawag ng tawag. Kung hindi tayo papalaot, ikakansela niya ang lahat ng kontrata natin, anong gagawin natin? Umalis ka't maghanap ng tao ngayon din. Kahit sino pa yan. Basta't may lakas ng loob na maglayag at pumalaot. Bibigyan ko siya ng 30,000. Hindi ako makakapayag na dahil lang sa walang hiyang Luyang na yan, ay hindi na makakapalaot ang barko ko. Yangzi, ang hangin, nasa 120 degrees. Nasa antas 8 na ang taas ng alon. Hindi na tayo pwedeng tumuloy. Tataob ang barko kapag pinilit pa natin. Kuya Yang, baka pwede nating ibahin ang direksyon. Masyadong malakas ang alon dito, mamamatay tayo nito eh. Magtiwala kayo sa akin, panahon na yon ng pangingitlog nila. Nasa unahan lang natin ang mga yellow croaker. Iliko sa kanan ng 10 degrees. Salubungin ninyo ang hangin, bawal umatras. Putik, makinig kay Yangzi, ilaban na natin to. Kuya Yang, bilis, tingnan mo, mga yellow croaker. Puro yellow croaker ang mga yan. Napakarami nila. Ha 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 ha. Diyos ko, sasabog na ang lambat. Yayaman na tayo. Bilis, ibaba nyo pa ang mga lambat, ihulog nyo ng todo. Hakutin nyo na lahat ng isda papunta rito. Boss Kiang, siya yon. Si Lao Pao, sa buong Donggang, siya lang ang may lakas ng loob na pumalaot ngayon. Lao Pao, narinig ko na ang pangalan mo. 30,000, basta't magsama ka ng mga tao at pumalaot ngayon din. Ipapasa ko agad sa iyo ang pera. 30,000, Boss Shen. Tingin mo ba sa akin, pulubi? Masyadong maliit ang mga kapitan dito sa Donggang. Swerte na kung kumita ng 10,000 buwan-buwan kahit magpakamatay pa kakatrabaho. Huwag kang masyadong gahaman. Shen Qiang, sino bang niloloko mo? May bagyo ngayon. Ang pumalaot sa ganitong panahon ay parang pagpapakamatay. Pangkaraniwan na lang ang tumaob ang barko at malunod. Kung gusto mong itaya ko ang buhay ko para sa'yo, 50,000 ang kailangan ko. Kahit isang kusing na tawad, kalimutan mo na to. Buisit, sige, 50,000 kung 50,000. Pero may kondisyon ako. Hanapin mo para sa akin si Luyang. Ayokong makita siyang makabalik na may dalang isda. Maliit na bagay yan. Huwag kang mag-alala, Boss Shen. Sisiguraduhin kong maagaw ko ang lahat ng isda ng batang si Luyang na yan.
Sisiguraduhin kong uwi siyang luhaan at walang dala. Ha 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 ha. Yang Z, hindi na magkakasya. Sobrang dami ng isda, lulubog na ang barko natin, yayaman na tayo. Yayaman na talaga tayo, Kuya Yang, ang galing mo talaga. Itong buong barko ng mga Yellow Croaker, mabebenta natin to ng hindi bababa sa 5 milyon. Ang laki ng kikitain natin, ha 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 ha. Mabuti naman, may pambayad na ako para sa operasyon ni nanay. Si Awang, bumalik na tayo. Yang Z, may parating na barko. Mukhang barko yata yan ni Shen Qiang. Si Lao Pao ang nangunguna. Bakit nandito siya? Luyang, kung ayaw mong masaktan, iwan mo na lahat ng isda dyan. Teritoryo ko ang pangisdaang ito. Kung hindi, babanggain ko ang barko mo hanggang sa lumubog at ipapakain kita sa mga isda. Talagang pinadala pa niya si Lao Pao para pagnakawan ako, ha? Talagang wala na siyang balak na palagpasin pa ako. Gusto mong agawin ang isda ko? Lao Pao, akala mo ba may laban ka? Naghahanap pa talaga ng sakit ng katawan, dikitan nyo at banggain siya. Mahal, anong gagawin natin? Walang awa ang Lao Pao na yan. Delikado siyang kalabanin. Huwag kang matakot, hayaan mo siyang lumapit. Ngayong araw, walang makakaagaw sa kabuhayan natin. 6 na degree, 15 degree, pumunta tayo sa lugar na malalaki ang alon. Pabagalin mo muna ang barko. Hintayin nating makahabol sila. Kuya Hao, napakagaling mo talaga. Nahanap talaga natin si Luyang. Siyempre, sa ganitong panahon, ilan lang ang mga lugar na may malalaking Yellow Croaker. Sisiw lang na hanapin ang taong yan. Lane. Luyang, mukhang mga walang silbi ang mga tauhan mo, ah. Kung ayaw mong masaktan, itigil mo na ang barko. Dahil kapag naabutan kita, sisiguraduhin kong tapos ka. Mahal, malapit na silang makahabol, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, kabisado ko ang bulok na barkong yan. Matagal nang sira ang makina niyan. Kapag binigla nila ang makina, paniguradong sasabog yan. Pinsan, ang galing mo talaga. Naayos mo pa to. Pinsan, pansamantalang solusyon lang to. Masyado nang luma ang makinang to. Kapag binabad mo ang silinyador, madaling sasabog ang makina. Pagkatapos ng 1 o 2 biyahe, mas mabuting palitan na to. Kung hindi, paniguradong magkakaproblema tayo balang araw. Haha, walang anuman, maliit na bagay. Pero balita ko, biglang tumaas ang presyo ng Yellow Croaker ngayon, ah. Kaya dapat mas galingan mo pa sa biyahen ito. Huwag kang mag-alala, hindi ka lugi kay kuya. Kung gusto niyong mamatay, sige lang. Datao, pakanan ng 20 degree. 20 degree pabalik, buong bilis abante. Takasan natin sila, bilis. Hahabulin natin sila, hindi sila pwedeng makatakas. Sa atin lang mapupunta ang isda at ang pera. Kuya Pao, masama to. Bakit ayaw nang umandar ng barko? Buisit, sumabog ang makina ng barko. Bilis, tumawag na kayo sa pantalan at humingi ng saklolo. Uwi na tayo, hahaha. Ha 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 ha. Mahal, ang galing-galing mo talaga. Tama nga ang hinala mo. Sumabog na ang makina ng bulok nilang bangka. Ngayon, wala silang magagawa kundi humingi ng saklolo. Kung may dapat mang sisihin, walang iba kundi ang kasakiman ni Shen Qiang. Kumita na siya ng napakalaki. Pero naghihinayang pa ring bumili ng bagong makina. Tama, buti nga sa kanya, nararapat lang yan kay Shen Qiang. Kapag nakabalik na tayo sa pantalan at naipakita natin ang punong-punong huli, siguradong sasabog siya sa sobrang inis. Hahaha, ang pagpalaot natin ito ang pinakasulit. Xiaowan, Xiaoyuan. Sa wakas, mabibigyan ko na rin kayo ng maayos at tahimik na buhay. Boss Qiang, tumatawag na naman si Boss Lo. Minamadali na niya tayo. Kailangan daw nating makapag-deliver ng 1,000 kilong Yellow Croaker ngayong araw. Kung hindi, puputulin na raw niya ang lahat ng kontrata natin sa kanya. Ano bang minamadali mo? Hindi ba't pumalaot na si Lao Pao para agawin ang huli nila? Maghintay ka lang. Pero, hindi rin basta-basta si Luyang. Ibibigay niya ba ng ganun-ganun na lang ang mga isda kay Lao Pao? Tumahimik ka. Puta, wag mo mang palakihin ang ulo ng kalaban at maliitin tayo. Manood ka na lang kung paano sila babagsak. Shen Qiang, napakalupit mo naman. Napilitan na ngang magsarili ni Luyang dahil sa'yo. Bakit kailangan mo pa siyang sagarin ng ganito? Boss Chen, labas ka na rito. Ako ang nagpasok sa kanya sa trabahong ito. Kundi dahil sa akin, isa lang siyang hampas lupang mangingisda na walang direksyon.
At dahil naglakas loob siyang traidorin ako, kailangan ko siyang bigyan ng leksyong hinding-hindi niya makakalimutan. Traidorin, kumita ka ng 6 na milyon dahil sa kanya. Tapos binigyan mo lang siya ng 100,000. Hindi ka ba nahihiya sa mga pinagsasasabi mo? Boss Qiang, tingnan niyo yung bangka. May bangkang pabalik na. Nakikita mo ba? Boss Chen, nakabalik na ang bangka ko. Sa buong Eastport, sa huli, ako lang talaga ang karapat-dapat na makipagnegosyo sa'yo. Boss Qiang, hindi. Anong hindi? Bakit ka natataranta? Anong problema? Teka, parang ang Dianfeng ang barkong yun ah. Barko ni Luyang yan. Diyos ko, ang daming yellow croaker. Abutin yata ng ilang milyon yan ah. Grabe, ang galing talaga ni Luyang. Lumaot pa rin kahit napakalakas ng bagyo. At nakabalik pa ng buhay. Ang haba talaga ng buhay niya. Ano kaya ang nasa isip ni Shen Qiang, no? Ang galing-galing ni Luyang. Tapos ginusto niya pa talagang sirain ang samahan nila. Hindi ba't sinabutahin niya lang ang sarili niya niyan? Boss Chen, hindi ko binigo ang tiwala mo. Naiuwi ko na ang mga yellow croaker para sa'yo. Ang galing mo talaga, Luyang. Ang tapang mo. Bibilhin ko lahat ng isdang ito ng buo, 5 milyon. Ipapasa ko na agad sa finance para maibigay sa'yo ngayon din. Salamat, Boss Chen. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 5 milyon na talaga. Sa wakas, may papagamot ko na si Mama. Luyang, paano ka nakabalik? Nasaan si Nalaw Pao? Lumaot ako gamit ang sarili kong diskarte at kakayahan. Bakit naman hindi ako makakabalik? Hindi ba't ang akala mo madali lang ang pumalaot? Nalakas lang ng katawan ang kailangan. Pwes, tatanungin kita. May alam ka ba sa pagpapatakbo ng barko? Kabisado mo ba ang mga ruta at ang karagatan? Kaya mo bang lumaot ng mag-isa sa gitna ng malakas na bagyo? Tarantado, sino ka para turuan ako kung anong gagawin ko? Huwag kang masyadong mayabang sa harap ko. Swerte ka lang talaga, wala kang dapat ipagyabang. Shen Qiang. Akala mo ba hindi ko alam na kinausap mo si Lao Pao? Para nakawin ang mga huli ko sa laot. At patayin ako. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi na makakabalik ang barko mo. Luyang. Humanda ka sa akin. Hindi kita titigilan. Yang Zi. Ano, Yang Zi, kamusta? Kinuha ba ni Boss Chen yung mga isda? Magkano ang binayad? Kinuha lahat ni Boss Chen. Pumasok na sa account ko ang 5 milyon, grabe. 5 milyon, hahaha. Jackpot talaga tayo ngayon. Salamat naman. May pang-tuition na rin sa wakas ang anak ko. Kuya Yang, alam ko talagang hindi kami magsisisi na sumunod sa'yo. Kung hindi dahil sa tulong nyo at lakas ng loob na samahan ako. Hindi ko rin kikitain ang perang to. Saka, nag-ambagan naman tayong lahat para marentahan ang bangka. Kaya hahatiin ko na sa inyo ngayon ang pera. Sisiguraduhin kong patas ang hatyan natin. Sige, pero linawin na natin to ha. Dahil sa'yo kaya natin nahanap yung mga yellow croaker. Dapat sa'yo yung 60%, tama, Kuya Yang. Kung wala ka, baka wala man lang tayong lakas ng loob na pumalaot. Sa'yo dapat ang pinakamalaking parte. Hindi mapapanatag ang loob namin kung hindi. Kayo talaga. Haha, Kuya Yang, pamilya na tayo rito kaya wag ka nang mahiya. Gusto pa naming sumama sa iyo sa mga susunod na pagpalaot natin. Para tuloy-tuloy ang kita natin. Tama. Kami na ang bahala sa pag-aayos ng bangka at pagkakarga ng krudo mamaya. Wala ka nang dapat alalahanin. Pumunta ka na agad sa ospital. Sige, maraming salamat mga tol. Ayon sa pinakabagong ulat ng aming himpilan, ang bagyo ay kasalukuyang tumatawid sa karagatan ng Donggang. Pinapayuhan ang lahat ng residente na huwag munang lumabas. At mahigpit na ipinagbabawal sa mga mangingisda ang pumalaot. Napakalakas ng bagyo. Nasa laot pa naman si Yang Zi. Sana naman walang mangyaring masama sa kanya. Magtiwala po tayo kay Yang. Paniguradong makakauwi po siya ng ligtas. Lola, nangako po si Papa na uwi siya. Tinutupad niya po ang mga pangako niya. Kaya paniguradong ayos lang po siya. Papa, Salamat sa paghihintay, Xiaowan. Pasensya na kung pinag-alala ko kayo. Nandito na ako. Napakalakas ng bagyo tapos pumalaot pa kayo. Kalokohan talaga.
Mga pare, pasensya na sa perwisyo. Tama na, huwag niyo na akong daanin sa ganyan. Bayaran niyo na agad yung bayad sa pag-rescue. Hindi pa tumitigil ang bagyo ngayon. Kapag pumalaot ulit kayo at may nangyari, wala na kaming pakialam. Ito ba ang ipinangako mo sakin? Sabi mo siguradong makukuha natin yung mga isda. Tapos ano, muntik na tayong lamunin ng dagat. May gana ka pang sisihin ako. Kasi ikaw, kahit yung sirang makina pinanghihinayangan mo pang ipaayos. Nasira agad pagpalaot natin, tapos ako ang sisisihin mo. Pucha! Alam mo ba kung magkanong pera ang kinita ng gagong siluyang na yon? 5 milyon. Pera ko na sana yon eh. Hello, Boss Lu, si Shen Qiang po ito. Nasaan na yung ipinangako mong 1,000 kilong yellow croaker? Anong oras na, kahit anino ng isda wala pa rin akong nakikita. Pasensya na po talaga. Boss Lu, kalma lang po kayo. Pwede po bang bigyan niyo pa ako ng ilang araw? Napakalakas po talaga ng bagyo ngayon. Wala po talaga kaming magawa. Walang magawa. Di sana sinabi mo ng maaga. Kailangan ko na ang mga yan. Kapag naantala ang negosyo ko, mababayaran mo ba? Opo, kasalanan ko po, Boss Lu. Maghintay po kayo ng ilang araw pa. Kapag lumipas na ang bagyo, siguradong ibibigay ko sa inyo ang 1,000 kilo. Hindi, 2,000 kilo ng malalaking yellow croaker. Hindi ko na po abalahin ang negosyo nyo, ayos po ba? Ito na ang huling beses na maniniwala ako sa'yo. Pero kailangan mong pumirma ng kontrata sa akin. 6 na milyon ang kabuang halaga ng order na to. Kapag hindi ka pa rin nakapag-deliver pagkalipas ng 3 araw, magbabayad ka ng 10 beses na penalty. 60 milyon, 10 beses. Boss Lu, masyado po yatang malaki yon. Hindi ko po iyan kayang bayaran. Anong hindi kaya? Kung ganoon, wag mo nang tanggapin tong order. Maraming ibang gustong kumuha nito, pwede kitang palitan kahit kailan. Sige, 10 beses man ang danyos, tatanggapin ko. Pipirma ako. Luyang, ginawa mo ang lahat ng ito. Sobra akong nag-aalala. Matanda na si nanay. At ang tagal-tagal ng operasyon niya ngayon. Paano kung huwag ka ngang mag-isip ng masama? Siguradong magiging maayos din ang lagay ni nanay. Ang tagal nating nagtiis. Ang dami na nating pinagdaan ng hirap pero kinaya natin. Kaya makakaya rin natin to ngayon. Kapag natapos na ang operasyon ni nanay, unti-unti na ring bubuti ang buhay natin. Naging matagumpay ang operasyon. Stable na ang kalagayan ng pasyente. Kailangan na lang niya ng maayos na pahinga para unti-unting makabawi. Pero may gusto lang akong ipaalala sa inyo. Masyado nang matanda ang pasyente. Kaya ang mga therapy pagkatapos ng operasyon at ang mga kailangan niyang nutrisyon ay hindi biro ang halaga. Kaya mas mabuting paghandaan niyo na ito ng maaga. Ayun, nandyan lang pala siya. Tita, bakit kayo nandito? Anong bakit ako nandito? Kung hindi pa sinabi ni Qiangzi, hindi ko pa malalaman. Luyang, isa ka talagang walang utang na loob. Noong una, kung hindi dahil sa anak kong si Qiangzi, na nagmagandang loob na isama kang mangisda sa laot, para mabigyan ka ng ikabubuhay. Matagal ka na sanang namatay sa gutom. Ngayong umasenso ka na. Ang lakas ng loob mong humiwalay at traidurin siya. Kinain na ba ng aso iyang konsensya mo? Tama at akalain mo. Tinuring ka pa namang kadugo ni Akyang. Tapos magagawa mo siyang traidurin. Tao ka pa ba? Ako, walang utang na loob. Binuwis ko ang buhay ko sa gitna ng bagyo para lang ipangisda siya at kumita ako ng 6 na milyong piso para sa kanya. Ang usapan namin, hati kami sa kita. Pero binigyan niya lang ako ng 100,000. Kailangan ni nanay ng pera pang opera. Lumuhod pa ako sa harapan niya para lang magmakaawang pahiramin ako ng pera. Pero anong ginawa niya? Pinagtabuyan niya ako. Ano, hahayaan ko na lang bang mamatay si nanay dito sa ospital? Kalokohan, sa akin ang barkong yon. Ako ang nakipag-usap para sa negosyong yan. Hamak na utusan ka lang. Bakit ko naman hahatiin sa'yo ng pantay? At saka, kailan ko ba sinabing hindi kita pautangin? Kinausap naman kita ng maayos pagkatapos, di ba? Na bumalik ka na at pumalaot para sa akin. Ako na ang sasagot sa operasyon ng nanay mo. Pero nakinig ka ba sa akin? Kuya, paano mo nagagawang magsinungaling ng harapan? Malinaw na ikaw ang nagpalayas kay Iyang noon. At sinabihan mo pa siyang walang utang na loob. Kung hindi mo lang nakitang kikita siya ng malaki sa pagsusolo, lalapitan mo ba siya ng ganyan kaplastikan? Aba, walang hiya kang babae ka. Nag-uusap ang pamilya rito. Bakit ka sumasabat? Tagalabas ka lang.
Hindi mo man lang tinitingnan ang lugar mo. Sinong may sabing tagalabas siya? Asawa ko si Xiaowan. Siya ang legal kong pinakasalan. Sa mga nakalipas na taon na nakaratay ang nanay ko. Sino ang nagpakahirap na mag-alaga sa kanya? Siya, pero kayo. Puro kayo salita na kesyo magkakamag-anak tayo. Ang tagal nang may sakit ng nanay ko. May kahit isa ba sa inyo na dumalaw man lang? Nilunok ko ang pride ko para umutang pampagamot niya. Mayroon bang kahit isa sa inyo ang pumayag? Luyang, ganyan ka ba makipag-usap sa mga nakatatanda sa'yo? Mga nakatatanda mo pa rin kami. Wala kang karapatang sagut-sagutin kami ng ganyan. At saka, ang pagkakasakit ng nanay mo ay problema ng pamilya Lu. Anong kinalaman ng pamilya Shen dyan? Wala kaming obligasyon na tulungan kayo, tandaan mo yan. Saka, kung hindi ka lang pinagbigyan ni Iki ang nasumamang mangisda, aabot ka ba sa ganito at kikita ng pampagamot sa nanay mo? Kaya kung alam mo ang makabubuti sa'yo, ibigay mo na agad. Kay Iki ang kinita mo sa pangingisda. Humingi ka ng tawad, at baka isama ka pa niya ulit sa susunod. Kayo ang nagpumilit na mag-solo noon. Tapos nang magkaproblema kayo, bakit ako ang lalapitan nyo? Wala akong pakialam kung hindi dahil sa pagsusolo mo. Hindi sana nasira ang bangka ni Qiangzi. Ngayon, kailangan ng napakalaking pera para ipaayos ito. Ikaw ang dapat magbayad niyan sa kanya. Nga. At nagbigay pa ng mahigpit na utos si Boss Luo kay Akyang. Kailangang ma-deliver ang mga yellow croaker sa loob ng 3 araw. Kung hindi, magbabayad siya ng 10 beses na danyos. Hanggang ngayon, hindi pa rin humuhupa ang bagyo. Walang maglakas loob na maglayad. Kaya kailangan mong pumalaot ulit para kay Qiangzi. At hulihin ang mga isda. Kung hindi, hindi pa tayo tapos. Pang-aapi na yung ginagawa nyo ah. Napakadelikadong pumalaot ngayon. Halos ibuwis na ang buhay sa ganitong panahon ng bagyo. Importante ang buhay ng ibang tao. Tapos ang buhay ng ayang namin walang kwenta. Anong karapatan niyong pilitin siya? Tigilan mo nga ako, kasalanan lahat to ni Luyang. Kung hindi lang sana siya nagmagaling at nagsarili, mangyayari ba ang lahat ng ito? Kahit ano pang mangyari, kailangan mong pumalaot bukas para kay Qiangzi at hulihin ang mga isda. Kung hindi, huwag kayong umasang tatahimik ang buhay ng pamilya niyo. Sumusobra na kayo. Nasa loob pa at inooperahan si Mama. Hindi na niya kakayanin ang dagdag panggulo. Hindi pwedeng umalis si Luyang. Ano naman kung inooperahan? Mas mahalaga ba yan kaysa sa negosyo ng anak ko? 60 milyong danyos ang pinag-uusapan doon. Bukas, aalis si Luyang. Gustuhin man niya o hindi. Hinding-hindi ako papalaot para sa kanya. Si Shen Qiang ang unang naging walang hiya at traidor sa akin. Tinangay niya ang pinagpawisan kong pera at ginipit ako ng todo. Wala akong obligasyon. At lalong hindi ko ibubuwis ang buhay ko para ayusin ang mga kalat niya. Ayaw mong pumunta ha? Sige, tignan natin kung maging tahimik pa ang buhay niyo. Walang utang na loob. Mga kapitbahay, tignan niyo nga to. Mabuti ang naging intensyon ng anak ko na ipasok siya sa trabahong to para may makain siya. Tapos sa huli, magsusolo lang pala siya. Inagaw pa niya ang negosyo ng anak ko. Napakawalang hiya talaga, kinain na ng aso ang konsensya niya. Ay nako, mukha pa namang mabait at matino ang taong yan. Bakit naman ganoon, napakawalang utang na loob? Nga, naging mabuti na nga sila sa kanya, bukod sa hindi man lang marunong magpasalamat. Inagaw pa talaga ang negosyo ng iba. Napakawalang hiya talaga. Huwag kayong maniwala agad sa kwento nila. Ang balita ko, sila raw ang unang nangganso sa perang pampagamot ng tao. Ginigipit nila kaya napilitan siyang humiwalay at magtayo ng sarili niyang negosyo. Wala man lang bang mga pinag-aralan ang mga ito? Ma, tama na yan. Nasa ospital tayo. Nakakahiya yang ginagawa mo. Mag-iskandalo talaga ako. Ang anak ko kailangang magbayad ng 60 milyon. Bakit ko siya hahayaang magpakasarap sa buhay? Kapag hindi ka pa tumigil, tatawag na ako ng pulis. Ang ospital ay hindi lugar para sa mga iskandalo mo. Anong pulis-pulis? Akala mo ba takot ako sa'yo? Hindi pa tayo tapos ngayong araw. Huwag kayong mag-ingay dito. Kakatapos lang operahan ng pasyente sa loob kaya kailangan ng katahimikan. Tatawag na talaga ako ng gwardiya kapag hindi pa kayo tumigil. Luyaw, humanda ka sa akin. Hindi pa nagtatapos ang usapang ito. Sisiguraduhin kong pababayaran mo to. Yang, baka balikan talaga nila tayo at manggulo ulit. Huwag kang mag-alala, andito ako. Hindi na sila maglalakas loob na manggulo pa. Yang, tiyak na hindi matatanggap ni na Shen Qiang ang nangyari. Paano kung balikan nila tayo at maghiganti? Kakatapos lang maoperahan ni Mama,
Hindi niya nakakayanin ang panibagong gulo. Huwag kang matakot, nasa ospital tayo. May mga gwardiya at doktor dito. Hindi sila gagawa ng kahit anong kalokohan. Ako na ang bahala sa lahat. Sinabi ko na sa'yo noon pa. Huwag mo nang lapitan ang walang utang na loob na Luyang na iyan. Pero matigas ang ulo mo. Tignan mo ngayon ang nangyari. Hindi natin na i-deliver ang mga isda kay Boss Luo. Kung hindi tayo makakasunod sa kontrata pagkaraan ng 3 araw, kailangan nating magbayad ng 60 milyong multa. Saan tayo kukuha ng pambayad doon? Tama na, ano ba ng inay yan? Di ba may 3 araw pa tayo? Ba't kayo nagmamadali, may paraan ako? Kiyang, napakatigas talaga ng ulo ng Luyang na iyan. Malamang hindi yan susuko ng ganun-ganun lang. Ma, huwag kayong mag-alala. Marami akong paraan para mapaluhod siya. Paano kaya kung umuwi ako tawagin ko lahat ng kamag-anak natin sa probinsya? Araw-araw tayong pupunta sa ospital. Di ba ka-opera lang ng nanay niya? At kailangan niya ng tahimik na pahingaan. Araw-araw tayong manggugulo sa labas ng kwarto niya. Tingnan natin kung maalagaan pa niya ng maayos ang nanay niya. Tingnan natin kung hindi pa siya bumigay. Sige, gawin natin yung sinabi nyo. Di ba mahalagang mahalaga kay Luyang ang nanay niya? E di yan ang gagamitin natin laban sa kanya. Mapipilitan din siyang pumayag na pumalaot. Anak, itong mga nakaraang araw dahil sa sakit ko, masyado kayong nahirapan ni Xiaowan. Ang dami niyong isinakripisyo. Patawarin niyo ako. Ma, ano ba nang sinasabi nyo? Responsibilidad namin na alagaan kayo. Magpahinga na lang po kayo ng mabuti. Ang pinakamahalaga ay gumaling kayo agad. Si Boss Chen ito, Luyang. May importante akong kailangan sa'yo. Nakakuha ako ng isang napakalaking order. Sa loob ng 3 araw, kailangan ng 2,000 kilong premium na wild yellow croaker. Kung kakayanin mong ay supply to, bibilhin ko ng mas mataas ng 40% sa market price. Pag natapos to, makakakuha ka ng hindi bababa sa 6 na milyon. 6 na milyon. Pagkatapos naming maghasyan ni Nadatao, 3 milyon lang ang nakuha ko. Kahit na naging matagumpay ang operasyon ni Mama, kakailanganin pa rin ng malaking pera para sa pagpapagaling niya. Pati sa pag-aaral ni Xiao Yuan at pambili ng bahay, kailangan din ng pera. Kung makukuha ko ang order na to, magkakaroon ako ng 6 na milyon. Tuluyan na kaming makakaahon sa hirap. At magkakaroon ng maayos at tahimik na buhay. Luyang, minsan lang dumating ang ganitong pagkakataon. Alam mo rin naman na kapag lumipas na ang bagyo, siguradong babagsak ang presyo ng isdang yellow croaker. Pagdating ng araw na yon, mas mahirap pa sa pag-abot ng bituin na kumita ng ganito kalaki. Boss Chen, kakatapos lang po operahan ng nanay ko. Hindi po siya pwedeng iwanan mag-isa. Pwede po bang pag-isipan ko muna ito? CJ, hindi kita pipilitin. Tutal, masyadong mapanganib ang pumalaot habang may bagyo. Mayroon kang 1 araw para pag-isipan yan. Tawagan mo ako kapag nakapagdesisyon ka na. Hihintayin ko ang tawag mo. Yang. Bakit? Anong problema? Gusto kasi ni Boss Chen na pumalaot ako. Para humuli ng 2,000 kilong yellow croaker. Bibigyan niya ako ng 6 na milyon. 6 na milyon. Malaking halaga yan. Pero hindi pa nakakalipas ang bagyo. Sobrang delikadong pumalaot ngayon. Hindi ko pwedeng hayaang ilagay mo ulit sa alanganin ang buhay mo. Alam kong delikado. Kaya sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko muna. Pero alam mo naman, marami pa tayong kakailanganing paggastusan sa hinaharap. Ito na ang pagkakataon para magbago ang buhay ng pamilya natin. Pag-iisipan kong mabuti to. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Kahit ano pa ang maging desisyon mo, susuportahan kita. Basta palagi mong tatandaan na ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga. Ang magkakasama tayong pamilya ay mas mahalaga kaysa sa kahit na ano. Boss Kiang, nakapagtanong na po ako sa paggawaan ng barko. Hindi na raw po mapapakinabangan ang barkong to. Kung ipapa-overhaul man natin, ang gagastusin ay halos kasing halaga na ng pagbili ng bagong barko. Hindi po talaga sulit. Buwisit, kasalanan to ng tarantadong Luyang na yon. Kundi lang dahil sa kanya. Mawawalan ba ako ng ganito kalaking pera? Nga pala, anong sinabi ni Lao Pao? Boss Kiang, masyadong gahaman si Lao Pao. Humihingi po siya ng dagdag na bayad. Gusto niya ng dagdag na 100,000 bago siya pumayag na muling pumalaot sa gitna ng bagyo.
Putragis, ang kapal ng mukha ng hayop na yon na magpresyo. Sinasamantala niya ang gipit nating sitwasyon, Hindi man lang siya natakot na baka mabulunan siya sa sobrang kasakiman niya. Boss Qiang, ano po sa tingin nyo, lalapitan pa ba natin si Lao Pao? Maghintay pa tayo ng kaunti. Hindi ako naniniwalang makakapagmatigas habang buhay ang lokong si Luoyang na yan. Hintayin lang natin siyang sumuko at magmakaawa. Wala na tayong pakialam sa walang kwentang matandang yon. Datao. Oy, oy, oy. Yang Zi, napadalaw ka. Kumusta ang operasyon ni tita? Wala namang naging problema. Naging matagumpay ang operasyon. Kailangan na lang muna niyang magpahinga para tuluyan ng gumaling. Hindi pa kayo kumakain, di ba? Kaya nagdala ako ng pagkain para sa inyo. Aba, ayos to, Sinangad to mula sa may kanto ng East Street, Yang Zi, kilalang kilala mo talaga ako. Kumusta naman ang bangka? Wala bang problema? Huwag kayong mag-alala, wala itong kahit na anong problema. Mukhang bago-bago pa ang bangkang ito. At kayang-kayang humarap sa malalakas na alon. Yang Zi, paano kaya kung bilhin na lang natin ang bangkang ito? Kasi parang hindi nakakapanatag ng loob kapag puro upa lang. Pag-ari pa rin kasi ito ng iba. Saka para sa ating mga naghahanap buhay sa dagat. Di ba pangarap nating lahat na magkaroon ng sariling bangka? Bibilhin natin. Aabutin ng 600 hanggang 700,000 kung bibilhin to. Kapag ginawa natin yan, halos maubos ang hawak kong pera. Ang dami pa namang kailangang gastusin sa bahay. Nga pala, Yang Zi, nabalitaan mo ba? Nababaliw na raw ngayon sa kaba ang tarantandong si Shen Qiang. Mukhang pumirma raw kasi siya ng isang napakahigpit na kontrata. Kailangan niyang makahanap ng taong papalaot sa loob ng 2 araw. Kapag hindi siya nakapag-supply ng isda, paniguradong masisimot siya hanggang huling kusin sa pagbabayad pa lang ng danyos. Wanwan, kailangan mo pa akong alagaan sa umaga. Tapos kailangan mo pang sunduin si Xiaoyuan sa eskwelahan pagsapit ng gabi. Sobrang nakakapagod na to para sa'yo. Ma, pamilya po tayo. Responsibilidad ko po ang alagaan kayo. Hindi po ito nakakapagod kahit kaunti. Tita, tingnan niyo po, nandito lang pala sila. Kayo na po ang humusga sa kanila para makuha namin ang hustisya. Tita, bakit na naman po kayo nandito? Kwarto ito sa ospital. Kailangan magpahinga ng nanay ko, hindi kayo pwedeng gumawa ng gulo rito. Pinsan, dinala ko si tita rito ngayon para kumprontahin ka. Ang galing naman ng pinalaki mong anak. Si Luyang, isa siyang walang hiya at walang utang na loob. Nakalimutan niyo na ba kung paano kayo tinulungan ng pamilyang Shen noon? Ganito niyo ba kami susuklian? Hoy, Ginang Lu, palabasin mo agad si Luyang. Bilang nakatatanda ng pamilya Shen. Ngayon na ngayon din, tuturuan ko talaga siya ng leksyon. Ang batang yon na walang kwenta at walang utang na loob. Tita Shen, wag po. Walang ginawang masama si Yang. Wag niyo na siyang pahirapan, parang awan niyo na. Walang ginawang masama. Kung hindi dahil sa kabutihang loob ni Shen Qiang na isama siya sa pagpalaot noon. At bigyan siya ng makakain, mararating ba niya kung nasaan siya ngayon? Ngayong naiipit na sa sitwasyon si Shen Qiang. At kailangang magbayad ng 60 milyong multa. Aba, nagtatago pa ang magaling at ayaw tumulong. Sabihin mo nga, paano mo ba pinalaki ang anak mo? Nga, yung Luyang na yon. Gusto ba niyang sirain ang buhay ng pamilya namin? Kung hindi siya susunod at papalaot para mangisda. Araw-araw kaming manggugulo rito. Sisiguraduhin naming hindi kayo magkakaroon ng kahit isang araw na kapayapaan. Grabe, mga wala pala silang utang na loob. Tinulungan na nga sila ng maayos. Tapos ngayong may problema ang tumulong sa kanila, nagtatago at ayaw magbayad ng utang na loob. Sobra naman yan. Kaya pala sila sinusugod dito. Buti nga sa kanila. Kasinungalingan, binabaliktad nyo ang kwento. Noon pa man, si Shen Qiang ang walang isang salita. Kinamkam niya ang pinaghirapang pera ni Iyang. Kailangan ng nanay ko ng pera para sa operasyon, pero wala siyang pakialam kahit mamatay pa kami. Napilitan lang si Iyang na magsarili at makipagsapalaran. Ngayong hindi pa tapos ang bagyo. Buwis buhay ang pagpalaot ngayon. Ang lulupit nyo para pilitin siyang magpakamatay. Grabe, ganun pala ang totoong nangyari. Sila pala itong pamilyang unang ng abuso. Kinamkam pa ang perang pang-opera. Sumusobra na yata ang mga taong to. Sila na nga ang nasa mali, nang gugulo pa rito sa ospital. Napakawalang budhi, manahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Pamilya namin ang pinangangaralan namin. Sino ka ba para makialam, ha? Ibang tao ka lang.
Ano naman kung pumalaot siya kahit may bagyo? Utang na loob yan ni Luyang kay Qiangzi. Tandaan nyo tong sasabihin ko ngayon. Kapag hindi pumayag si Luyang na pumalaot, hindi kami aalis dito. Magmatigasan tayo rito. Ma, ayos lang ba kayo? Anong ginagawa nyo rito? Itigil nyo yan. Kuya Iyang, salamat naman at nandito ka na. Sumusobra na talaga sila. Halos atakihin sa puso si Mama dahil sa kanila. Ma, si Awan, huwag na kayong matakot, nandito na ko. Wala nang pwedeng manakit sa inyo. Luyang, tamang-tama ang dating mo. Kailangan mo kaming bigyan ng malinaw na sagot ngayon. Papalaot ka ba para kay Qiangzi o hindi? Huwag mo kaming piliting gawin ang hindi maganda. Pwes, tandaan niyo rin tong sasabihin ko. Ako, si Luyang, kahit kailan. Hinding-hindi na ulit magmamaneho ng bangka para kay Shen Qiang. Hindi ko na itataya ang buhay ko para sa kanya. Maliwanag ba? Walang utang na loob. Kung hindi ka isinama ni Shen Qiang sa pangingisda, mararating mo ba kung anong meron ka ngayon? Magkakapera ka ba para maipagamot yang nanay mo? Hoy, Batang Lu. Wala ka man lang galang sa mga nakatatanda. Kung hindi lang dahil sa kabaitan ni Qiangzi noon kabaitan. Sinong walang utang na loob? Si Shen Qiang mismo ang nangakong 50-50 kami sa kita. Pero anong nangyari? Itinaya ko ang buhay ko para kumita siya ng 6 na milyon. Pero 100,000 lang ang ibinigay niya sa akin. Ni hindi niya ako napahiram ng pera para idugtong sa buhay ng nanay ko. Kaya anong karapatan niyong pangaralan ako ngayon? Mrs. Lu, tingnan mo nga yung anak mo. Ganyan ba siya makipag-usap sa mga nakatatanda sa kanya? Wala na kayong kinikilalang batas. Alam mo namang nakatatanda ka. Tapos pupunta ka rito para maging utusan ng iba nang hindi man lang inaalam ang buong kwento. Para lang apihin ang pamilya namin. Mukhang malaki ang ibinayad sa iyo ni Shenha. Tama na ang inay. Nasa ospital kayo. Lugar ito para magpahinga ang mga pasyente. Hindi ito palengke. Kung hindi kayo pamilya ng pasyente, umalis na kayo ngayon din. Kundi tatawag ako ng gwardiya. Sige, Luyaw. Humanda ka sa akin. Hindi pa tayo tapos. Dr. Xu, maraming salamat po. Wala yon. Kakatapos lang maoperahan ng mama mo. Bawal na bawal sa kanya ang ma-stress at magalit. Mas mabuting gumawa ka ng paraan. Para hindi na bumalik dito ang mga yon para gumawa ng gulo. Kundi makakasama ito sa pagaling niya. Baril yan. Ikaw ang nagtulak sa akin para gawin to. Ma, ayos na po. Umalis na silang lahat. Huwag na po kayong magalit. Magpahinga na po kayo ng mabuti. Huwag niyo na pong istresin ang sarili niyo, baka makasama sa katawan niyo. Yang pabigat talaga sa'yo ang mama mo. Kung wala sana ako, hindi mo na kailangang magtiis ng ganito. Ma, hindi po totoo yan. Huwag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Nandito lang po ako. Hindi ko nahahayaang guluhin pa nila kayo. Dato, pumunta ka at ipaayos mong mabuti ang bangka. Ihanda mo ang sapat na mga supply at krudo para sa pagpalaot. Yang Zi, ikaw. Desidido ka na bang pumalaot? Akala ko, kapag nagparaya ako ng kahit konti, magiging tahimik na ang pamilya natin. Pero hindi ko inasahan na maigana pa talaga si Shen Qiang na pagbantaan ang pamilya natin ng ganito. Kung ganyan din lang ang gusto nila, huwag nila akong sisisihin kung maging malupit ako. Bukas, papalaot tayo ng eksakto sa oras. Mahal, maghihintay kami sa'yo. Yang, sigurado ka na ba talaga rito? Buo na ang isip ko. Hindi basta-basta susuko si Shen Qiang. Kailangan niya talagang masaktan. Para malaman niya kung sino nang binabangga niya. Saka, tama ang sinabi ni Boss Chen. Pagkalipas ng bagyo, siguradong babagsak ang presyo ng Yellow Croiker. Bihirang pagkakataon nito. Kapag nagtagumpay tayo, magkakaroon na ang pamilya natin ng tahimik at masayang buhay. Kung ganoon, sige, gawin mo. Ako na ang bahala rito sa bahay. Aalagaan ko ng mabuti si nanay at si Yaoyuan. Basta't siguraduhin mo lang. Nababalik kang ligtas, ha? Pangako, babalik ako, sandali. Ano po nang sabi niyo, ma? Ang batang Luyang na yon, ang lakas ng loob na palayasin kayo. Masyado na siyang yumayabang. Sinabi mo pa, ang walang utang na loob na iyon, wala man lang respeto sa atin. Pinahiya ba naman kami ng tita mo sa harap ng maraming tao? Si Yao Qiang, kailangan mo siyang turuan ng matinding leksyon. Hindi siya pwedeng maghari-harian. Opo ma, alam ko na. Hahanap ako ng mga taong resback sa kanya.
Boss Kayang. Bukas na po ang deadline sa order ni Boss Lo. Ngayong ayaw pumalaot ni Luyang. Ano na po ang gagawin natin? Bakit kayo natataranta? Kung wala si Luyang, nandyan pa naman si Lau Pao, di ba? Puntahan niyo si Lau Pao at papuntahin dito. Ibigay niyo kahit magkano ang hingin niya. Basta't pumayag lang siyang pumalaot. Pero, Boss Kayang, sira na po ang barko natin. Kahit na pumayag si Lau Pao, hindi rin tayo makakapalaot. Mga bobo, puntahan niyo na ngayon ang paggawaan ng barko. Noong nakaraan kaya tayo pumalpak dahil masyado nang luma ang barko. Kaya nakakuha ng tiyempo ang basurang si Luyang na yon. Ngayon, upa ako mismo ng 5 bagong barko. Tingnan ko lang kung hindi tayo makahuli ng isa. At natuwa ang leksyon ng tarantadong yon. Yang, yung navigation radar. Pati na fuel system, chinek na naming lahat. Walang problema. Kuya Yang, punong-puno na rin ang bodega natin ng mga lambat at gamit. Kumpleto na rin ang mga lubid at first aid kit. Handa na tayong umalis anumang oras. Suriin niyo ulit ang buong barko. Medyo malayo-layo ang pupuntahan natin ngayon. Mas mabuti nang unahin ang kaligtasan. Anak ng, saan galing ang 5 barkong iyon? Buisit, si Shen Qiang ang tarantadong iyon. Talagang umupa pa siya ng 5 bangkang pangisda. Yari, mukhang tayo ang pinupuntirya nila. Luyaw, isa kang malaking hangal na walang utang na loob. Kung susubukan mong maglayag ngayon, sadyang babanggain ko ang barko mo hanggang sa lumubog. At ipapakain kita sa mga isda. Tama yan, Hoy Lu. Kung matapang ka, subukan mong paandarin yan. Shen Qiang, kung gusto mong makipag-away, ngayon na mismo natin tapusin ito. Huwag mo nang hintayin na makapaglayag pa ako. At baka matulad ka lang sa dati, na iyak-iyak dahil hindi mo ako mahabol. Lintik, akala mo ba hindi ko kaya? Eh di subukan mo. Akala mo ba hindi ko alam na ngayon? Ang araw ng delivery mo, kung babanggain mo ako at maantala ang delivery, kaya mo bang bayaran ang 60 milyong penalty sa kontrata? Matapang ka talaga, Luyaw. Tandaan mo itong sasabihin ko sa'yo. Ngayong araw, basta't maglayag ka. Hahabulin kita hanggang sa dulo ng walang hanggan. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik pa ng daungan. Tayo na, mahal. Tuloy pa ba ang paglalayag natin? Pero 5 barko ang mga iyon. Nga, Kuya Yang. Talagang sumama pa sa paglalayag ang lalaking iyon na si Shen Qiang. Mukhang itataya niya ang buhay niya rito. Huwag kayong matakot. Ang pangingisda sa dagat ay hindi lang nadadaan sa dami ng barko. Sigurado ako rito, tara na't maglayag. Itinaya ko na ang sarili kong buhay para rito. Kaya mo ba talagang makahanap ng malalaking yellow croaker? Bakit ba nagmamadali ka? May bagyo ngayon. Siguradong nagtago na sa kailaliman ng dagat ang mga malalaking yellow croaker na yon. Akala mo ba ganoon lang kadali silang hulihin? Lintik na buhay to. Kung hindi ka sigurado, sana sinabi mo agad sa akin. Ang 5 barko kong ito. Upa, krudo, tauhan. Alin ba rito ang hindi ginastusan ng malaki? Kapag wala kang nahanap na isda, tapos tayong lahat. Boss Cheng, pumalaot na nga talaga ang lokong si Luyang. Papunta siya sa direksyon ng malalim na dagat. Anong gagawin natin? Magpapadala ba tayo ng 2 barko para harangin siya? Para makasiguro tayo. Teka, huwag kayong magmadali. Boss Qiang, mas kabisado ni Luyang ang karagatang ito kaysa sa atin. Sa tapang niyang suungin ang ganyang kadelikadong dagat. Baka nga makahanap talaga siya ng malalaking yellow croaker. Kung ganoon, kung saan siya pupunta, susundan natin siya. Hindi pa huli ang lahat para tapusin siya kapag nahanap na natin ang mga isda. Napakautak mo talaga, Boss Qiang. Susundan lang natin siya. Tayo ang aanin ng pinaghirapan niya. Luyang, sa pagkakataong ito, titignan ko lang kung saan ka pa makakatakas. Kuya Yang, direksyon ng hangin, 130 degree. Taas ng alon, level 8. Malakas ang agos sa ilalim ng tubig sa kaliwa. Iliko sa kanan, 10 degree. Iwasan ang malaking alon sa unahan. Kuya Yang, bakit tayo napunta rito? Liblib at sobrang delikado ng karagatang ito. Maraming nakatagong bahura at malalakas ang agos ng tubig. Wala pang nangahas na mangisda rito kahit kailan. Dati kasi akong sumasama sa mga barkong nangingisda sa laot. Minsan na akong napadpad dito. Ito ang lihim na pangisdaan kung saan nagpapalipas ng taglamig ang mga yellow croaker. Tamang-tama lang ang temperatura ng tubig at agos.
Malayo nga lang talaga ang bayahe. Masyadong mapanganib kaya walang naglalakas loob na pumunta rito. Grabe, Kuya Yang. Tingnan mo ang daming yellow croaker. Puro malalaking yellow croaker ito. Bilis, hilaing pataas ang lambat. Kuya Yang, sasabog na ang lambat natin. Puro mga primera klaseng yellow croaker. Aabot ito ng higit 2,000 kilo. Jackpot talaga tayo ngayon. Kuya Yang, naibaba na lahat ng lambat. Halos hindi na magkasya sa bangka. Pag uwi natin mula rito, hindi na kailangang magpakapagod pa ni Xiaowan. Makakapagpahinga na rin ng maayos si nanay para gumaling. Maayos na rin ang pag-aaral ni Xiaoyuan at ang pagbili natin ng bahay. Sa wakas, makakapamuhay na rin ng tahimik ang pamilya natin. Patay, hinahabol tayo ni Xiaoqiao. Para lang sa mga isdang ito, talagang hindi sila susuko. Luyang, iwan mo sa akin ang mga isda. Lumayas kayo sa teritoryong ito. Kung hindi, babanggain ko talaga ang bangka mo hanggang sa lumubog. At ipapakain ko kayong lahat sa mga isda rito. Sobra na sila. Mahal, palagan na natin sila. Hindi natin sila urungan. Huwag kayong padalos-dalos. Huwag nyo nang kunin yung huling lambat. Hilahin na agad ang mga lubid. Tayo na, mahal. Pero nandoon lahat ng nahuli nating mga yellow croaker. Ibibigay na lang ba natin sa kanila ng ganun-ganun lang? Napakalaking pabor naman sa gagong si Chengqiang na yon. Na, Kuya Yang. Labanan na natin sila. Hindi naman ibig sabihin matatalo tayo. Hindi tayo pwedeng umalis na lang ng walang laban. Maniwala kayo sa akin, kapag umalis tayo ngayon, wala silang makukuha. Magsisimula pa lang ang palabas. Umatras muna tayo. Atras na. Hahaha. Luyang, akala ko ba ang angas mo? Ngayon, halos maihi ka na sa takot sa akin. Ni hindi mo na makuha ang mga isda. Hahaha. Akin na ang lugar na ito, pati lahat ng isda rito ay akin. Ang galing mo talaga, boss. Ang epektibo ng naisip mo. Kaya lang, yung batang si Luyang na yon, hindi mukhang aatras na lang ng ganun kabilis. Baka may patibong siya. Patibong, alam na alam ko kung hanggang saan lang ang kaya ng lokong yan. Isa lang siyang duwag na walang binatbat. Takot na siya sa 5 barko ko. Ano pa bang kalokohan ang magagawa niya? Boss Qiang, masama ang balita. Ang mga isda rito, puro mga walang kwenta at mumurahing isda lang. Wala man lang kahit isang malaking yellow croaker. Baka mamatay na sa inis si Chenting. Nang makita niyang puro walang kwentang isda lang ang nasa lambat niya. Suyaw, ang lakas ng loob mong paglaruan ako. Para sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mga yellow croaker sa karagatang ito, ay halos nahuli ko na lahat. Kung gusto mo, kunin mo kung kaya mo. Paanda rin ang barko, alis na tayo. Buisit, habulin niyo siya, habulin. Lahat kayo, habulin siya. Bawiin niyo ang mga isda ko. Teka lang. Masyadong tuso ang batang yan. Baka pinapasakay lang tayo niyan, ano nang kinatatakutan nyo? Mayroon tayong 5 barko. Hindi ba natin kaya ang nag-isa niyang barko? Ngayong araw, babanggain at palulubugin ko ang barko niya. Hanggang sa lumuhod siya at magmakaawa sa akin. Buong bilis, abante. Habulin niyo siya. Yang Zi, masyado ng maraming isda rito sa barko natin. Hindi natin mapabilis ang takbo. Kung magpapatuloy ito, maabutan din tayo ni Shenqiang. Na, Kuya Yang. Puro mga tagong bahura at malalakas na alon ang nandito. Munting pagkakamali lang sa direksyon, baka sumadsad tayo at lumubog ang barko. Masyadong mapanganib. Huwag kayong matakot. Ang bawat bahura sa karagatang ito, kabisadong kabisado ko na. Makinig lang kayo sa mga utos ko. At sinisiguro kung walang masamang mangyayari sa atin. Shenqiang. Wala naman talaga akong balak na tapusin ka. Gusto ko lang manghuli ng isda at umuwi. Pero ikaw mismo ang nagtutulak sa akin sa bingit ng kamatayan. Kaya huwag mo akong sisisihin kung maging malupit ako ngayon.
Na tao, lumiko ng 8 degree pakaliwa, tahakin natin ang alon sa kanluran, buong bilis, abante. Ang kapal ng mukha mong paglaruan ako. Bilis, bilisan nyo pa. Ibigay nyo ang lahat, habulin nyo siya. Dudurugin ko ang katawan niya ng pira-piraso. At ipapakain ko siya sa mga isda rito sa dagat habang buhay. Masyadong maraming nakatagong batuhan sa unahan. Hindi na tayo pwedeng sumunod. Mapapahamak tayo kapag dumiretso pa tayo. Manahimik ka at habulin mo siya. Hindi ako makakapayag na makatakas siya, buwisit. Anong nangyayari, lintik? Kuya San, masama to. Sumadsad sa batuhan ang barko natin. Hindi na tayo makagalaw. Pahintuin mo agad ang mga nasa likod. Huli na ang lahat. Naku po, anong gagawin natin? Hindi na umandar ang barko, pinasok na tayo ng tubig. May malaking butas sa ilalim ng barko. Baha na sa kubyerta, tulong. Ang mga barko ko. Ang lahat ng pinaghirapan ko. Panong nangyari to? Panong sumadsad sa bato ang lahat ng 5 barko ko? Boss Kiang, tingnan nyo. Si Luyaw yan, Boss Kiang. Ang batuhang to ang regalo ko sa'yo. Kaya namnamin mo ng husto ang pananatili mo riyan. Ha 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 ha. Shen Qiang, nakarma ka rin sa wakas. Nung mga panahong ginigipit mo kami. Hindi mo ba naisip na babagsak ka rin sa ganitong sitwasyon? Buti nga sa inyo, paanda rin ang barko, babalik na tayo. Muyang. Buisit, sabi ko naman kasi sayong wag nang habulin eh. Pero nagmatigas ka pa rin. Hindi pa nga tapos ang bagyo. Tapos sumadsad pa sa bato ang barko. Kung gusto mong mamatay, wag mo kaming. Idamay. Na, kasalanan to lahat ni Boss Qiang. Masyado kasing nagmamarunong si Boss Qiang. Dahil sa pesteng panahon na to, paniguradong lalakas na naman ang alon. Kung nakinig lang sana tayo kay Kuya Laupao, eh di sana hindi tayo humantong sa ganito. Paano na to? Lulubog na yung barko. Mamamatay ba talaga tayo rito? Hayop ka, Shen Qiang. Kapag hindi ako nakauwi ng buhay, Kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. Tama na, wag nyo na akong saktan, mali na ako. Parang awan nyo na, tama na. iba ka talaga, Yang Zi. Sumadsad lahat sa bahura yung 5 barko ni Shen Qiang. Sira na silang lahat. Wala na siyang kawala ngayon. Hindi na niya tayo magugulo kahit kailan, tama di ba? At siguradong hindi rin siya makakapag-deliver ng mga isda ngayon. Ang laki pa naman ng multa kay Boss Lo, aabot ng 60 milyon. Mukhang hindi lang yung mga kinita niya dati. Ang kailangan niyang ibalik. Mababaon pa siya ng lubos sa utang. Ginusto niya yan eh. Karma niya yan. Wala siyang ibang dapat sisihin kundi sarili niya. Nga pala, Yang Zi. Ang lakas ng alon at hangin sa dagat. Natrap na yung 5 barko ni Shen Qiang. At hindi na sila makagalaw sa bahura. Paano yung mga tauhan niya? Hindi kaya sila mamatay doon? Binigyan ko na sila ng pagkakataon. Hindi naman masyadong malayo ang bahura sa daanan ng rescue team. Kung tatawag agad sila ng saklolo, makakaalis pa sila ng ligtas. Kung mabubuhay man sila o mamatay. Nakasalalay na yan sa sarili nilang desisyon. Tara na, kailangan na nating umuwi. Sige, uwi na tayo. Naku. Boss, napakasama ng panahon ang lalaki ng mga alon. Makakapag-uwi kaya talaga ng mga isda si Naluyang. Baka may mangyaring masama sa kanila. Nga eh. Balita ko pa naman, sinundan sila ni Shen Qiang gamit ang 5 barko. Nagbanta pa nga na tatapusin daw siya. Baka malagay sa panganib ang buhay ni Naluyang nito. Maghintay pa tayo. Tiwala ako sa kakayahan ni Luyang. Kung pumayag siya, sigurado akong may plano siya. Hala, bilis, tingnan nyo. May nakabalik na bangkang pangisda.
Boss, tingnan nyo. Bangka yan ni Luyang. Nakabalik na sila. Diyos ko, ang raming primera klaseng yellow croaker. Magkano kaya ang kikitain yan? Siguradong ito na yung mga hinihintay na isda ni Boss Chen. Aasenso na talaga si Luyang nito. Hindi na siya maaapi ni Shen Qiang kahit kailan. Napakatanga talaga niyang si Shen Qiang. Sa husay ba naman ni Luyang? Imbes na tratuhin niya ng maayos. Pinahirapan pa niya at gusto pang ilugmok. Kaya hindi nakakapagtaka na hindi lumalago ang negosyo niya eh. Boss Chen, 2,000 kilo ng primera klaseng wild yellow croaker. Walang labis, walang kulang. Nandyan lahat sa bangka. Aba, magaling kapatid na Lu, ikaw talaga ang maasahan. Kahit ang lakas ng bagyo, naiuwi mo pa rin ang mga yellow croaker. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo, sinuwerte lang din po. At kung hindi dahil sa tiwalang ibinigay nyo sa akin, Boss Chen, hindi rin ako maglalakas loob na pumalaot. Hahaha, ang galing mo talagang mambola, bata ka. CJ, papatawag na ako ng mga tao para ibaba ang kargamento. 6 na milyon, walang labis, walang kulang. Ita-transfer ko na sa'yo agad. Maraming salamat po, Boss Chen. Datao, pasensya na sa abala, haha. Tita, wala pong problema yon, ano ba kayo? Kung hindi po kami isinama ni Kuya Yang na pumalaot, wala sana ako sa kinatatayuan ko ngayon. Nga po, tita. Salamat kay Kuya Yang, nabuo ko na ang pangtuisyon ng anak ko. Makakapagpatayo pa ako ng bagong bahay. Maliit na bagay lang yan, tama lang na magtulungan tayo. Naku, Ang mahalaga, nakauwi kayo ng ligtas. Nakauwi kayo ng ligtas. Papa, nakauwi na rin po kayo sa wakas. Salamat sa Diyos. Nakauwi ka ng ligtas. Nakalabas na rin sa ospital si Mama. Pwede na tayong umuwi. mahal, mag-umpisa pa lang ang magandang buhay natin. Para sa iyo to, mahal. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo nitong mga nakaraang taon. Pangako ko sa iyo, mas giginhawa na ang buhay natin. Halina kayo, kain na tayo. Huwag na kayong mahiya. Feel at home lang kayo, damihan nyo ang kain. Na, datao, Yang Zi. Salamat sa inyo mga pare, nakaahon din tayo sa wakas. Sige na, kain na, kain na. Huwag na kayong mahiya. Ayon sa aming frontline reporter, ang ikatlong bagyo ay nakalampas na at lumayo na sa Donggang. Kaya naman maraming mangingisda ang pumalaot na. Tumaas ng husto ang supply ng malalaking yellow croaker. Bumagsak din ang presyo nito. At nagsimula nang bumalik sa normal na halaga. Sabi ko na nga ba, mukhang sa mahaba-habang panahon. Mahihirapan na tayong ibenta ang yellow croaker sa dati nitong mataas na presyo. Nga, kung gusto nating kumita ng malaki tulad dati, malabo na. Nga pala, Yang Zi, balita mo ba ang nangyari sa mokong na si Shen Qiang? O, anong nangyari sa kanya? Matigas din ang buhay ng lokong yon. Nailigtas pa siya ng Marine Rescue Team. Pero dahil wala siyang may deliver na isda, nabaon siya sa utang kay Boss Lo ng 60 milyong breach of contract fee. Balita ko binenta na niya ang bahay at sasakyan niya pero kulang pa rin. Kahapon lang, binasag ng mga tauhan ni Boss Lo ang binti niya. Sira na talaga ang buhay niya. Ginusto niya yan. Wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Gusto ba talaga ng mga taong yan na mamatay ako para matigil sila? Teka, bakit ka nag-impake? Saan ka pupunta? Saan? Eh di hihiwalayan na kitang walang kwenta ka. Ano? Hihiwalayan. Ang lakas ng loob mong hiwalayan ako. Malamang, tingnan mo nga ang sarili mo ngayon. Isa ka na lang pilay na walang silbi. Inaasahan mo bang magdurusa ako kasama mo? Nung namamayagpag ako, nagkulang ba ako sa'yo? Lahat ng damit at gamit mo, hindi ba galing sa pera ko? Tingnan mo ang asawa ni Luyang. Ilang taong nagtiis sa hirap pero hindi siya iniwan. Tapos ikaw, makaranas lang ng kaunting hirap, ganyan na. He, hindi ako ganun katanga. Mabuti si Luyang may paninindigan. Lahat ng kinikita niya, inuuwi niya sa pamilya niya. E ikaw, tingnan mo nga ang sarili mo. Yung kinikita mo kung hindi nilulustay sa bar, ay ipinambubuhay mo sa mga kabit mo. Akala mo ba hindi ko alam? Isa kang walang kwenta at walang konsensya. Huwag kang aalis. Huwag mo akong hawakan, wisit na pilay.
Mula ngayon, tapos na tayo, wala na tayong koneksyon. Kahit 5, wala akong kinalaman sa mga utang mo. Siya Utang, bakit ka nakasubsob dyan sa sahig? Bakit ba ang daming tumatawag lately para maningil sa atin ng utang? Nasaan ba ang asawa mo? Bakit wala siya rito sa bahay? Tinatawagan ko siya pero hindi naman sumasagot. Tapos bakit bigla na lang napilay iyang binti mo? Sabi ng mga tao sa labas. Kapag hindi pa raw tayo nagbayad, kukunin daw nila itong lumang bahay namin ng mama mo. Magkano ba talaga ang inutang mo, ha? Sabihin mo nga ng malinaw sa amin ngayon din. Huwag na kayong magtanong, tumigil na kayo. Kayo ang may kasalanan kung bakit nagkaganito ang lahat. Kasalanan niyo to, mga wala kayong kwenta. Anak, ano ba iyang sinasabi mo? Mga magulang mo kami na palaging tumutulong sa'yo. Tinulungan, saan nyo ba ako tinulungan? Kung napilit nyo lang sana si Luyang na pumalaot para sa akin, hahantong ba ako sa ganitong sitwasyon ngayon? Paano ako malulugi ng ganito hanggang sa layasan pa ako ng asawa ko? Wala kayong kwenta, mga pabigat kayo. Wala man lang kayong naitulong sa akin. Puro perwisyo lang ang dala nyo sa buhay ko. Lumayas kayong lahat sa paningin ko. Ayoko na kayong makita kahit kailan. Ikaw, wala ka na talagang pag-asa. Paano ako nagkaroon ng anak na ganyan kawalang? Utang na loob at walang hiya. Yang, nabalitaan kong naghiwalay na raw si Shen Qiang at ang asawa niya. Nag-away din daw sila ng pamilya niya. At pinutol na nila ang ugnayan nila. Maraming kamag-anak ang umiiwas dahil ayaw na nilang madamay. Ginusto niya yan. Umupa siya ng 5 bangka. Pwede naman sana siyang magsama ng sarili niyang tauhan para mangisda. Para may deliver ng tama sa oras ang mga huli kay Boss Lo. Kaso, pinilit niya talagang agawin ang isda ko. Kung hindi dahil doon, hindi sana siya hahantong sa ganitong kalagayan. Sa bagay, ginusto niya yan. Kasalanan niya, masyado siyang naging malupit. Lagi kasi niya tayong gustong apihin. Sino yan? Baka si Shen Qiang yan, naubusan na ng paraan kaya dito naman nang gugulo. Boss Chen, napadalaw po kayo. Pasensya na kung biglaan ang punta ko. Nakaabala ba ako sa inyo? Naku, hindi po. Hindi po kayo nakaabala. Pasok po kayo. CJ. Kapatid na Lu, misis mo ba siya? Kumusta po kayo? Mahal, siya nga pala. Ang pinakamalaking boss ng seafood dito sa pantalan ng Donggang. Si Boss Chen. Malaking utang na loob natin sa kanya dahil siya ang bumili ng mga isda natin noon. Napakalaki ng naitulong niya sa atin. Kayo po pala si Boss Chen, maraming salamat po. Malaking tulong po kayo sa buong pamilya namin, haha. Naku, wala yon. Sadyang magaling lang talaga itong si kapatid na Lu. Siya nga ang nagligtas sa akin sa gipit. Kaya siya talaga ang nakatulong sa akin. Luyang, nandito ako ngayon dahil may mahalaga akong bagay na gustong isangguni sa'yo. Ano po yon, Boss Chen, sabihin nyo lang. Basta ba makakatulong ako? Hindi ako tatanggi. Pinaplano kong pag-isahin ang lahat ng pantalan ng seafood dito sa Donggang para magtayo ng pinakamalaking kumpanya. Kaya gusto sana kitang imbitahan na maging kasosyo at magtulungan tayo. Wala po akong masyadong puhunan. Baka wala po akong maitulong sa inyo, Boss Chen. Hindi mo kailangang maglabas ng kahit isang kusing. Ang kailangan mo lang ibigay ay ang galing mo sa pangingisda. At ang karanasan mo sa laot, sapat na yon. Ako na ang bahala sa pamamahala at sa pondo. Luyang, may naisip ako. Gusto kong ikaw ang mamahala sa mga barko ko sa laot. Boss Chen, salamat po sa tiwala nyo. Pero pangingisda lang po talaga ang alam ko. Wala po akong karanasan sa pagpapatakbo ng negosyo. Baka po kulangin ang kakayahan ko at pumalpak lang ako sa inyo. Boss Chen, sobrang nagpapasalamat po sa inyo ang asawa kong si Ilong. Kaso, sadyang napakatapat lang po niya talaga. Kaya nag-aalala po siyang makadagdag lang sa inyong abala. Pasensya na po, pwede po bang magtanong kahit medyo nakakahiya? Sa dami po ng magagaling dito sa Donggang. Bakit po siya pa ang napili ninyo? Dahil naniniwala ako sa kakayahan mo. Kapatid na Lu, nakita ko kung paano mo pahalagahan ang samahan at katapatan. Binuwis mo ang buhay mo sa pagpalaot para lang sa pampaopera ng nanay mo. Nagpakamatay ka sa kakatrabaho para kumita. Pero hindi mo pa rin nakalimutan ang mga kasamahan mo. Pahirapan ng makahanap ng mga taong katulad mo ngayon. Yan ang tunay na pundasyon para magtagumpay sa buhay. Ano sa tingin mo, interesado ka ba? Hindi ako katulad ng isang Shen Qiang. Maganda ang lokasyon ng Donggang natin. Malapit tayo sa malawak na karagatan. Gusto ko sanang pagsama-samahin ang mga negosyo at yaman ng pantalan natin.
para makatulong tayo sa pag-unlad ng sarili nating bayan. Boss, dahil ganyan kalaki ang tiwala niyo sa akin, pumapayag po ako. Makikiisa ako sa inyo. Hindi ko po kayo bibigyan, mabuti. Kung ganon, pumasok ka na sa opisina bukas. Ipapakita ko sa iyo ang mga plano natin. Magtutulungan tayo para palagin ang negosyo ng seafood dito sa Donggang, hanggang sa maging pinakamatagumpay ito. Nay, dahan-dahan lang po sa paglalakad. Naghihintay na po sa loob si Iyang. Sa loob ng isang taon na to, malaki talaga ang utang na loob natin kay Yang Zi. At salamat din talaga sa tulong ni Boss Chen. Magaling na ang sakit ko. Sa wakas, tapos na ang paghihirap ng pamilya natin. Isang taon na ang lumipas. Sa wakas, may sarili na rin akong kumpanya at mga barko. Mabibigyan ko na ng maginhawa at masayang buhay ang pamilya ko. Papa, uy, nagpakabait ba ang munting prinsesa ko nitong mga nakaraan, ha? Nabigyan kaya ako ng malaking star ni teacher sa school. Nay, si Awan. Mahal ko, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Nay, si Awan. Mula ngayon, magiging ligtas at payapa na ang pamilya natin. Laging masaya. At mananatiling ganito panghabang buhay.